Hi guys! So for today's video, share ko naman po sa inyo yung tips about po dun sa mga documents na ina-upload natin kapag nagpa-file po tayo ng sickness benefit o kaya naman disability benefit. Kadalasan po kasi sa mga nakikita ko ng mga rejection details dun sa mga sinubmit nila na documents ay hindi po naka-certified true copy. Kaya ang gagawin nyo po kapag magpa-file po kayo ng mga sickness o kaya naman disability, dapat po yung mga laboratory result nyo, mga hospital records nyo, dapat po lagi po kayo naka-certified true copy. At isang tips ko lang din po about po dun sa medical certificate na hinihingi po natin sa mga physician natin o doctor natin is kailangan po na kumpleto yung details na nakalagay doon. So, meron kasi akong nakita na nag-submit daw siya ng medical certificate dun sa kanyang sickness benefit pero hindi na-approve kasi kulang yung details. Kaya, much better na gamitin nyo na lang po yung SSS MedCert form kasi doon po, kailangan na i-fill out po ng doctor nyo yung mga details katulad po nung diagnosis and then kailan po kayo na-admit o no hospital, ganon. Tapos nakalagay na rin po doon yung mga address ng hospital or clinic, tapos yung sa license number, mga ganon. Doon kasi sa SSS MedCert, kompleto na siya. Kaya I suggest, ayun na lang po yung gamitin nyo para ipa-fill out sa mga doctor nyo. At kapag nakompleto nyo na po yung mga documents na to at certified true copy na po yung mga hospital records o kaya naman po yung mga laboratory results nyo, then, kapag i-upload nyo na po siya, dapat po malino po yung copy para hindi po siya maging rejection details na blurred yung inyong mga documents na sinasubmit. So, yun lang po for today's tips. Sana po nakatulong po sa inyo. Salamat!